Virgo, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang blessings na parating sa inyo bago matapos ang 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services hanggang September 30. Ayan, so if you're interested, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayo makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay, let's see Virgo, what's the blessing? Ano yung blessing for Virgo? Okay, magiging very competitive kayo. Oo, bago matapos ang taon. Kaya lang, no, yung competition kasi na yan, nag-a-attract din yan ng mga kalaban. Kasi nga competition eh. Oo, with the 5 of Swords, this can be conflict or parang conflict with someone na kung sino yung parang may nagpapagalingan kasi rito. But definitely, no, ikaw yung magra-rise above this, no? Ikaw yung mas mapapansin. Yun nga lang, bantayan mo yung mga taong may not so good intentions. Maaari ring finally na makakapag-decide ka na kung ano ang pipiliin mo kasi maaari ngayon medyo confused ka dahil maraming options available sa iyo ngayon. Let's say, options sa trabaho mo, sa career mo, sa business mo, and you are not really sure which alin doon yung pipiliin mo, kung saan ka mas magbibigay ng focus, ng attention, or saan ka magte-take ng risk. So, some of you, makapili kayo ng best for you. Yung iba rito, merong may mapopromote, may promotion sa work, or may upgrade, no? Let's say, may upgrade yung lifestyle mo, pero may mga taong parang tataas ang kilay, no? Maaring they will question yung success na may experience mo. Pwedeng yan papakita yan sa'yo na mukhang okay sila, masaya sila para sa inyo, but definitely, marireveal sa inyo yung totoong intention. Oo. Malalaman nyo yan. So, that's a blessing na at least alam nyo kung sino yung kalaban nyo or alam nyo kung sino yung totoo talaga sa inyo. What is the 5 of Swords? The 6 of Pentacles. I think, no, pagdating sa finances ninyo, meron kayong maayos na financial situation na kung dati nahihirapan kayong i-balance yung income ninyo versus doon sa inyong spending. So, bago matapos ang taon, maayos mo yung iyong kaperahan. Oo. Maaring meron ding tutulong sa'yo na it's either magbibigay sila ng extra na support or maaring magkakaroon ka ng another source of income na magdadala ng magdadagdagan yung iyong financial situation, kumbaga yung income mo. You have the Elder of Wands. This is about creativity. So, meron ka mga creative projects. May involve ka sa mga creative projects na kung saan meron ka mga kasama dito na tutulong sa'yo or pareho mo na creative rin na may mga gustong subukan. Like, example, meron kayong idea na gusto nyong gawing business. Yan. So, maaring ito ay finally na magagawa nyo na meron na kayong workforce, meron na kayong funds, capital, no, para masimulan yan. You have the 5 of Cups. This is about regrets. Meron kang mga pinagsisisihan before na mga bagay na hindi ka nag-take action kasi parang hinayaan mo na lang siya na dumaan sa'yo, like dumaan yung oportunidad na yon. So ngayon, since na-realize mo na kung ano yung mga naging pagkukulang mo, ngayon naman, mas active ka. You will be more active in like chasing your dreams or taking action doon sa mga goals mo.
Kasi alam mo na ay, kailangan, hindi ako, sabi nga nila, huwag kang matutulog sa pansitan, ganon. So, you will be more proactive pagdating sa mga ideas mo. Kung may gusto kang gawin, subukan, you will do it, no? Ayan, good cheer. Meron talagang like a best friend, someone who cares about you, someone na willing to help you. Ayan, merong person na parang friend, may friendship. Some of you, ang blessing ninyo ay yung mga taong nakapaligid sa inyo, yung mga taong nakasuporta sa inyo. Although meron dyan na questionable yung kanilang intentions, pero meron naman talaga na totoong nag-cheer para sa inyo, totoo na naniniwala sa kakayanan nyo at sinusuportahan kayo sa mga goals nyo, sa mga dreams ninyo. Maaring meron ka makikilalang bagong friend ngayong bago matapos ng 2025 na somehow meron siyang malaking ambag para sa growth mo. Someone also is living your life. Oo, maaring itong person na to is for some reasons, no, pwedeng good reason, pwede ring not so good reason kaya alis to. Let's say for example, aalis ng person na to, like physically magkakalayo kayo kasi mag-a-abroad, pero it doesn't mean naman na natapos na yung relationship ninyo. Yung iba naman, this can be a person na yung sinasabi ko sa inyo na na-realize nyo na hindi naman maganda yung intentions towards you and you're going to let that person go. Ayan meron talaga, someone is working against behind your back. So, watch your back, Virgo. Kasi mahirap na. Kumbaga, yes, open ka sa mga new friends, ideas, connections, but at the same time, with precaution, no? Mag-iingat. Shrewdness and resourcefulness, especially in business. Yes, pagdating sa negosyo, kung ano man yung, basta may kinalaman siya sa pera or maglalabas ka ng funds, pondo, capital, investment, yun yung pag-iisipan mong maigi. Kikilalanin mo yung mga taong makakasama mo dyan. Oo. Fears, worries, tense situation. Maaring meron kang sitwasyon na matatakot ka sa una, no? Parang iisipin mo, gagawin ko ba to? Tutuloy ko ba to? But kaya nga pinag-iingat ka. Meron kang problema na mabibigyan ng solusyon, maaayos mo yan. Meron kang ma-achieve sa trabaho mo. There's going to be a successful event sa career or business or anything that you are pursuing. Meron ding romantic connection na darating sa inyo kung kayo ay naghahanap ng romantic partner. Pwedeng unexpected yan. At sabi rito, you are on the right path regarding some aspect of your life. So, meron kang pinupursu ngayon na masasabi natin na ikaw ay nasa tamang landas. Ayan. Siyempre, mararamdaman mo naman yan kung nasa tamang landas ka kasi, alam mo yun, magaan, walang issue, mabilis mo lang siyang maayos, maasikaso, ganon. Pag walang resistance, kumbaga, walang pumipigil, walang magulo, walang nanggugulo, then you are on the right path. Breathe. The calmer you are, the more time slows down and the easier it is to get everything done. Yes, kalmahan mo lang. Lalo na kapag may mga challenges kang na-experience, normal naman yun sa atin na may mga problema, no? Pero hindi naman doon natatapos yun, no? Kailangan din makapag-isip tayo ng solusyon. And eventually, no, things will be all right. O yan, temo mo, may surprise. Release your expectations and be open to surprise. So, merong surprise sa inyo, Virgo, bago matapos ang taon na to. 12th house. So, this can be your spirituality as well, no? Yung iyong awakening. Maari ring finally, meron kang ideas or creative ideas na maiisip that will bring more abundance sa buhay mo. Kasi 12th house is also about your creative talents, your skills na hindi mo pa talaga na-discover. Oo. So, it's up to you to discover that.
talent, and skills. Your success is now at hand. Allow the abundance to flow to you effortlessly. Yes. So, hayaan mo lang daw na mag-flow sa'yo ang abundance kasi nasa mga kamay mo na yan. Siyempre, since nasa kamay mo, ikaw ang may control over it. You are learning all the aspects of spiritual connection and reaching new heights. So, like what I mentioned kanina, ang isa sa blessing rin ninyo ay pagkakaroon ng awakening, spiritual awakening. Marami kang realizations about your belief system, about your hindi lang sa belief system mo, basta pananaw mo rin sa buhay. Nagbabago kasi mas nagmamature ka na. Hold the highest vision for your life. You now possess the ability to move past any hurdles. Ayan. So, kung nagkaroon ng challenges in the past, bago matapos ang taon, malalagpasan mo yung mga hurdles na yan, yung mga problema na yan, yung mga challenges na yan. So, hold the highest vision. So, mag-focus ka doon sa goals mo, yung gusto mong ma-achieve para yun yung maging motivation mo para hindi ka susuko. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.